Magandang umaga po sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa aking mga kapatid na nakahilera dito. Hindi ko na po kaya iisa-isahin. Pasalamatan. Sa katagalan po ng pagpunta ko dito, mula pa po ang Gambana ay isang maliit pa lamang na bahay. Ay nandito na rin ako. Kaya lamang po, lagi po akong umaalis. Ngayon po, lagi po nila ako nakakasama. At sa araw na ito po, binabati ko ang aking manugang ng isang maligayang kaarawan. At salamat po sa Panginoon. Ang aking pong anak ay nagkaroon ng isang asawa na mapagmahal. At hindi po sila naghihiwalay kailanman. Salamat po sa Diyos, salamat po sa iyo, Ama, sa ibinigay mo sa aking mga anak na magkaroon ng karapatan sa iyong dambal. Sana po, Panginoon, bigyan mo pa po sila ng mahabang buhay. At kami pong lahat sana iyong masabaybayan sa lahat ng oras. Pinagpapasalamat ko rin po sa Panginoon ang mga kagalingang matanggap namin sa gusto. At magkaroon ng pagbabago sa aming buhay kahit na papaano. Maraming salamat po sa ating Apo Kunching na siyang patnubay sa lahat ng oras sa ating lahat. Hindi ko na po pakakahabaan ng aking sasabihin. Pinagpapasalamat ko na lamang po sa lahat ng mga kapatid at sa aking mga anak na napunta rito sa dambanang ito ay magkaroon sana kayo ng matatag na pananampalataya at hindi mahiwalay sa Kanya. Kailan pa ma. Maraming salamat. Nay, okay ka lang. Lubos po ang kanyang kagalakan. Nakita niyo naman po sa kanyang mga sinasambit na salita ay panay pasasalamat po sa ating Panginoon. So, si Nanay maraming pinagdaan ng mga pagsubok. So, until now, handang-handa na siguro siya anumang pagsubok ang dumating sa kaniyang buhay. Para naman po bumati rin at mag-share po, ay tinatawagan ko rin po ang kapatid ni Tita Mina, na si kapatid na JR. Kapatid na JR. Palakpakan po natin. Bali po ito ay bayaw. Tama po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Buhay po talaga ang Diyos. Una po, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa araw na ito. Sa kaarawan ni bilang bayaw. Sino nga po ba siya sa haba ng panahong pinagsamahan namin? Si Kuya Alan po pinatpad sa dakong Candaba. Siguro po mayroon ng almost 15 years kami magkasama. Bilang katauhan talaga pong totoo. Totoo po na hindi taong maraming ano sa katawan, kundi siya diretso. Kung ano yung nakikita natin sa kanya, yun po ang ugali niya. Kaya talagang pinasasalamatan ko ang Panginoon sa panibagong taong pinagkalob sa kanya bilang sa edad niyang 44. Sabi po niya sa akin, ganun daw po edad niya. Napakabuti po talaga ng Panginoon sapagkat bilang isang alagading pinagkalooban, nagkakaroon din po kami ng bonding. Nagpapalakasan na ang pagsubok ay nasa tao. Wala po sa puno, wala sa hangin, kundi sa kapwa mo. Subalit ang pinaglilingkuran po natin ay ang Diyos na buhay, ang banal na Espiritu sa dakong ito sa katawan ng mahal na Apo Kunching. Kaya ang masasabi ko nga po, anumang pagsubok na pinagdadaanan natin, ilagay lang po natin sa isip natin na ang Diyos ang pinaglilingkuran natin, hindi ang kapwa natin tao na nag-ata sa atin. Kaya pinupulit, dinadakila ko ang Panginoon sapagkat nakikita ko sa Kanya yung sa kabilangan ng paminsan-minsan parang pinanghihinaan, subalit
sa kalooban ng Banal na Espiritu, talagang nakaagapay sa Kanya. Sapagkat ako man po, sabi ko sa Kanya, hindi biro yung pinaggatas sa Kanyang gampanin ng Banal na Espiritu. Sapagkat bawat araw na kailangan siya bilang kalooban niya, no obligasyon tumalima. Napakabuti ng Panginoon sapagkat bilang silang dalawang magkabiyak ng puso ay hindi kinalooban ng biyayang anak. Subalit sinasabi ko nga sa kanila na talagang mapalad kayo sapagkat ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo, sapagkat ang gampanin ng tao dito sa lupa, ang gampanin ng bawat sa atin, kumilala sa Diyos. Sapagkat sa huling hantungan ng ating buhay, siya ang ating tatawagin, siya ang ating pupuntahan. Kaya tayo mga kapatid, iwanan ko lang sa atin na nawa sa dakong ito, namnamin natin ng Banal na Espiritu sa katauhan ng Malapo Kunching at sa bawat ginagamit na tumatayo sa dakong ito, sapagkat hindi po sa bilang katauhan kundi bilang pag-aatas ng Ama ang ipinagkakalob sa atin dito. Kaya sa tuwi na po, purihin natin, parangalan natin ng Diyos na buhay, sapagkat dito sa dakong ito niya ipinagkaloob ang Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Ayun lang po't maraming salamat po. Maraming salamat po. Lulupusin ko na po yung pagkakataon. Napakaganda po kasi tingnan na halos buong pamilya po ay nagkakaisang naglilingkod dito sa Kapatirang Divine Mercy. Mayroon pong mga ilan dito na hindi po lahat ng miyembro ng kanilang pamilya ay lubos na nananalig at nananampalataya sa gawain natin. Ngunit mapalad po sila, almost lahat po sa kanilang pamilya ay talagang kasama natin dito sa Kapatirang Divine Mercy. Ngayon naman po ay bibigyan ko ng pagkakataon ang kanyang bilas na miyembro din po ng choir, si Ate Monet, si kapatid na Monet Cao, upang magbigay ng kanyang pagbati. Salamat po, Ama, sa araw na ito at muli mo po akong pinatindig sa mga harapan ng mga kapatid ko upang magbigay ng isang maligayang kaarawan sa aking kapatid na si Kuya Alan. Salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po. Kuya Alan, muli, happy birthday po. Si Kuya Alan po, mababahagi ko po sa kanyang katauhan, tahimik lang po siya, pero po yung katahimikan po yun ay isang kalaliman ng kanyang pananalig sa pananampalataya sa Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Nagpapasalamat po kami sa araw na ito, sa kanyang kaarawan, kung paano nga po kami inakay niya sa dakong ito. 4 po kaming magkakapatid. Sa pamagitan ng Banal na Espiritu, kami po'y hinirang sa katauhan ng aming mahal na Apo Kunching. Alam niyo po, bilang isang choir, hindi naman po ako magaling kumanta, pero hindi po ako kakanta, susunod na lang po. Kung paano nga po siya nangungonsumi sa amin pag nagtuturo po ng kanta. Pero po yung galit po niya na yun ay galit na pagtutuwid kung paano nga po kami magsumikap at magsumakit na matutong kumanta. Kaya Kuya Alan, salamat. Kahit papano, hindi naman po ako talagang singer. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon na talaga nung high school pa lang po ako, pag nakakita po ako ng mga choir na kumakanta, inggit na inggit po ako. Pero nung ako po'y napunta sa dakong ito, talagang wala pong posible sa kanya. Talaga, ako ngayon po, ako po'y isang choir na hindi naman po magaling. Pero nagpapasalamat po kami, kagaya nga po ng binahagi ng aming magulang bilang biyanan, na salamat sa Diyos at kami inakay sa dakong ito kung paano nga kami pong magkakapatid ay
Bagamat mga mayroong mga pinagdadaanan, subalit buhay po ang Diyos. Sa kaming apat po ay maluwalhati po naming nalalampasan ito. Kaya po sa karawan po ng aming kapatid, nawa po Kuya Alan, maging matatag po kayo sa amin at magtibay pa po kayo sa amin. Nagpapasalamat po kami, ganun din po kay Tita Glo, na kung paano nga po na kami pinagsusumikatan niya na kami matutong kumanta at mapalalim pa ang aming pagpupuri sa Ama. Kaya po maraming salamat po muli. Happy birthday, Kuya Alan. Ayan po, narinig natin sa kanyang mga nag-share po kanina na talaga pong malaki yung ginagampanan nila dito sa ating gawain. Si Kuya Alan po ang bilang tagatugtog, si Ate Glo bilang kanilang guro, at ating pong mga masisipag na choir na talaga pong halos everyday din po ang kanilang practices. Talaga pong halos nakadevote na rin po yung kanilang time dito sa ating kapatirang Divine Mercy. Hindi lang po dito sa mga gawain natin sila aktibo, bagkus gumaganap din po sila sa ating parokya sa Bahay Pare. So, we have to be thankful kay Lord na mayroon tayong isang kapatirang Divine Mercy Choir na gumaganap para sa ikadadakila ng ating Ama. Isa pa pong miyembro ng choir ang nais magbahagi. Tinatawagan ko po si kapatid na Melissa Sulit. Pag sinabing choir, mukhang kakanta, pero kay Tita Monet, hindi tayo ano ba yan? Maaari po bang paki-turn off lang po or kahit silent, paki-silent mode yung ano? Preferably po ay sana off na po natin yung mga cellphone natin. Lalo na mamaya't magbibigay po ng mahalagang mensahe ang ating mahal na Apo. Talaga pong nag-i-interfere sa ating internet saka sa sound system. So sa ikagaganda po ng ating gawain at saka panginabangan po ng ating mga viewers sa internet, kung maaari po nakikiusap kami na paki-turn off po yung kainyong mga cellphone. Salamat po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Happy birthday, Tatay. Sino nga po ba si Tatay Alan sa buhay ko na pinagkaloob po sila sa akin ng Panginoon? Si Tatay po yung tipo na hindi po siya maraming sinasabi. Hindi po siya yung tao na kapag mayroon po kayong tinanong sa kanya, kung ano lang po yung tinanong niyo, yun lang po yung sasagutin niya. Ayaw niya po yung mahaba. Si Tatay po, stricto po yan. Mabait po si Tatay. Ayaw niya po yan hindi naman po lingid sa atin po lahat na nakasama ko po si Tatay tsaka po si Nanay sa bahay. Doon po ako minsan umuwi sa kanila. Si Tatay po pagkagising po niyan, ang hawak niya po walis. Gusto niya po, malinis po yung harapan. Tapos gusto niya po malinis po yung bahay. Tapos ayaw niya po yung nawawala ng tubig. Pag sa CR, ayaw niya po yung nawawala ng tubig. Tapos po pagka po may tutugtugin po si Tatay, gusto niya po nasisipra niya po agad yung yung tugtog niya kasi gusto niya po yung makasunod po siya sa kalooban ng Ama na yung pong yung pinagkaloob po sa kanya ng Panginoon sa napagtugtog. Si Tatay po pagka po yan may nasira po akong gamit. Hindi mo titigil napapagalitan po ako niya kasi pagka po kasalanan ko inaamin ko po, Tatay ako nasira ko po yung yung gamit nyo. Ngayon, isa lang po sasabihin niya, kasi hindi nyo iniingatan. Kasi maingat po talaga siya sa gamit. Pagka po gamit niya po yun. Kasi mapagmahal po siya sa gamit. Saka si Tatay po mapagmahal po talaga yan. Lagi niya pong, kapag po si Nanay may sakit, tapos po inaano niya po talaga si Nanay, naapuhap niya po. Tapos lagi niya po sinasabi na, magdadasal ka lang, lagi mong iisipin na yan pahintulot lang ng Panginoon para lalo tayong tumibay sa Kanya na makapaglingkod kasi ginagamit lang yan para
hindi na ano yung paglilingkod natin sa kanya, na hindi tayo magpapagapi kung ano man yung ano. Kaya si tatay po salamat po sa ama. Binigyan ako ng pangalawang tatay na mabait, mapagmahal. Wala po akong masasabi sa kanya kasi mabait po talaga si tatay. Ganon din po kay nanay. Sila pong dalawa talaga pagka po kasama niyo po sila sa bahay. Talagang malinis po talaga si tatay, tsaka mabait po talaga. Yun lang po, tay, I love you. Mahal na mahal ko po kayo ni nanay. Maraming salamat po. Hindi man po nabiyayaan ng sariling anak. Marami po silang anak ni Nanay Mirna. Lalo na po yan, yung mga kaedad ni kapatid na Melissa. Anyway po, isa pa po sa dapat nating ipagpasalamat sa umagang ito. At dahil nga po nagkaroon po ang ating mga kasamahang CAPS ng kanilang taunang retreat kasabay po ng Christmas party. Ito po ay ginanap noong gabi ng Sabado at po kahapon ng maghapon. So, speaking on behalf of the CAPS, maaring may magbahagi kung ano man ang kanilang naging gampanin or naging outcome ng kanilang retreat at Christmas party. Tinatawagan ko po si kapatid na Romulo Mulong de la Cruz. Kuya Mulong. Ako po ay mapalad na nakadalo dahil po ako ay dala ng sasakyan papunta dito at nabigyan ng pagkakataong dumalo doon. Si Apo po nung dumating, syempre excited yung CAPS, nakita nila, no? Ganon din po ay naluha po ang ating mahal na Apo dahil sa kaligayahan sa naganap nga po na retreat at Christmas party ng CAPS. So, para po magkwento ng kaunti, si Kuya Mulong din po ay umaawit, no? Kuya, anong gusto mo? Akong umawit o ikaw ang aawit? Ay, hindi. Ito po si kapatid na Mulong. Magandang umaga po sa inyong lahat sa hapong ito. Tatay Alan, happy birthday po. Ano po? Una-una po, pinasasalamatan ko po yung kahapong naganap po sa amin. Galak na galak po ang puso, sampu ng aking mga kasamaang CAPS sa surpresang nangyari po sa amin na naging, tawag ko nga po, naging 3-in-1 po yung aming okasyon kahapon. Unang-una po ay retreat, naging Christmas party, tapos po ay naging counseling na rin po sa mga magkaasawa. Kaya po, napaka-bless po namin kahapon. Tatay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri dahil sa iyong kabutihang aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi naliligaw sa buhay kong siyang tanglaw.
Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri dahil sa iyong kabutihang aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi naliligaw sa buhay kong siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi naliligaw ang buhay kong siyang tanglaw. At kailanman sa iyo ay hindi naliligaw ang buhay kong siyang tanglaw. Maraming salamat po. Tatay, happy birthday ulit. Salamat po. Yan po ang isa sa mga singing cups. No? Napakaganda po ng tinig ni Kuya Mulong. At muli po ang amin pong pagbati sa mga cups sa naganap po sa kanilang Christmas party at ganoon din po yung isang napakahalagang ang nangyari po kahapon, yung pagbabasbas sa kanal ni Apo. So, anyway, sa pagkakataon po ito, sa pananabik po nating makita ang ating mahal na Apo, I'd like to take this chance na pasalamatan po ang ating mga kapatid, ang kapatid ng Divine Mercy sa Japan na nag-aruga po at nakasama ng ating mahal na Apo sa kanyang pagmimisyon doon. Maraming salamat po. Alam niyo na po kung sino-sino kayo dyan. Maraming salamat po. Marami pong baong kwento sa katagumpayan ng misyon. Meron din pong mga funny sides na naibahagi si Apo, si Apa. So, later on po ay baka sakaling